at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRP 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, narito na naman po muli ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon sa ating mga kababayan nating OFW sa angang panig ng mundo kayo naroroon at sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ngayon ay January 15, 2025 at patuloy nating ihatid. January 15, 2026. Nako, nagkakamali pa tayo hanggang ngayon, pare ko yan, no? At patuloy nating ihatid ang mga balita, serbisyo, at programang inalaan para sa ating mga bagong bayani. At magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating mga tagapakinig. Ay yung mga Ilocano dyan sa ibang bansa napintas, napintas nga daw yung amin ita. At sa ngalan ng ating mga kasama sa DMW, si Asek Kiko de Guzman, naku, namimiss na natin sa ating partner dito, no? At si Asek Benny na kasalukuyan nandyan po sa Cambodia, no? At ako po ang inyong lingkod, si Director Charles Tabo po ng OFW Land-Based OFW Concern. At live po tayo ngayon mapapakinggan sa Radyo Pilipinas at mapapanood ang official Facebook page sa Department of Migrant Workers. At panoorin din mamaya
ang replay ng ating episode sa RP World Service. Kasama po natin ngayon ang ating magiting na partner, si Onin. Bumati ka naman, partner. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa ating mga kaubayan. At bago pong ang kilitanya, Happy New Year po muna sa inyong lahat. Yes. Happy New Year po sa inyong lahat. At para dumulas na rin, sir, yung ating pagbabasa ng taon, di ba? Para 2026, saray na saray, Yes. kailangan natin mababanggitin lagi. Di ba, sir? 2026 na ngayon. 2026 na. Nagkamali ako kanina, partner. Ayan, no problem, sir. Onin Miranda po ng DMW Strategic and Communication Service para sa ating ika-49 na episode ng Tahanan ng OFW. Nagbabalik po para sa Season 3. At Season 3 na pala tayo, sir. Season 3, parang kailan na yun, partner? O Season 3 na tayo, pangatlong taon na po ng ating episode dito sa department. Tama po yan. At dahil sa pagbigay po yan sa atin ng oportunidad Yes. ng pamunuan ng Radyo Pilipinas. Siyempre Yes. po, nandito pa rin tayo, ang DMW na nagbibigay ng mga makabuluhang programa para sa ating mga OFWs. Ayan. At katuwang din po natin ng ating mga migrant workers offices at regional offices. Siyempre, sa ating mga tagapakinig, hindi yan makakaya ng iisa lamang kundi bayanihan yan at sama-sama sa ilalim ng whole of government approach. Yes, at marami-rami ang ating mga pag-uusapan ngayong araw, partner. Pero bago ang ating panauhin, magbigay daan muna tayo sa ilang updates mula sa ating balitang DMW. Balitang DMW. Ayan po, ang mga balita natin ngayon, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga OFWs na nakabase sa United Arab Emirates sa isang pagtitipon kasama mga Filipino community sa Abu Dhabi noong January 30. No, isang araw lang yun, partner, no? At ayon sa Pangulo, ang mga OFWs ang nagbibigay karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng contribution nila sa bansang UAE at sa ibang mga lahing naninirahan dito at gayon din naman ang contribution nila sa ekonomiya ng ating bansa at nakikiisa rin sa pagtitipon, no? Talagang mahal na mahal tayo ng Pangulo at ang si First Lady, no? At nakiisa rin sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at ganon din si DICT Secretary Henry Aguda at si ang mahal natin si OWA Administrator Ma'am Patricia Ivon Kaunan at si Philippine Ambassador, partner, to the UAE si Ambassador Alfonso Ferdinand Ver at ang Special Envoy ng Pangulo sa UAE na sina Katrina Pimentel at Karen Santos. At kasabay nito, pinirmahan ng Pangulo ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o yung CEPA sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Naku, napakagandang balita yan, pare ko. No? At bukod dito, ito pang magandang balita, kasabay na ginanap ang bagong bayani ng Mundo OFW Mini Serbisyo Caravan sa Abu Dhabi. Sir, ano ba yung itong Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA? At bagong-bago lang ito, sir. Ano po? Yes, actually, partner, hindi ko alam yung detalye niyan, pero siguro yan ay ating pagbulay-bulay next week kung ano yung mga pero ito ay magandang balita dito at Tama po. nakakatulong pa ito sa pamamagitan ng partnership, no? Pinaglalapit ang partnership para sa mga ikagaganda ng welfare at reintegration para sa ang dalawang country natin, ang UAE at ang Pilipinas. Tama po kayo, Director Charles. Nakipagpulong na rin po si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga Filipino community leaders kasamang UAE Business Council sa ginanap na bagong bayani ng mundo OFW Servisyo Caravan Leg 3 noong January 11 sa Conrad Hotel, Dubai. Layon itong palakasin ang pagtutulungan ng Filipino at business communities sa UAE para sa pag-aangat ng programa ng welfare, pagtutulungan sa ekonomiya at pagkakaroon ng long-term na oportunidad para sa ating mga OFWs sa UAE. Kasama po si Marwan Almari, Director for Asian Region ng Dubai Chamber International, sa pagpupulong at hinikayat niya mga OFWs na kilalanin ng Dubai bilang daan para sa skills transfer at para sa mas magandang oportunidad, at ipinakikita rin po ng pulong ang malakas na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Yes, pare ko, isa pang magandang balita po ay pumirma na ng kasunduan ang DMW at ang Dataflow Group para sa mapipintong worldwide rollout ng online
Employment Contract Verification System o OECVS, no? Ito yung papunta na tayo sa paperless operation, no? Isa ito sa mandato ng ating departamento Tama po. na paigtingin, no? At dapat naman ay sa information technology at hindi po nagpapahuli ang ating departamento po. So ang OECVS kung saan ay ang mga OFW ay maaring mag-submit, magbayad at mag-download ng verified employment contract nila online. Online. Yes, oo. So, paperless po talaga. Paperless operation na yan. So kahit nasaan ka, kahit anong oras, ay pwede ka nang magpa-verify ng iyong contract. So wala na po yung mahaba-habang pila po dyan, no? Tama po. Nababawasan na po yan. Oo. At isa pa, pinirmahan ang kasunduan ni na DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at Data Flow Group Chief Strategy Officer Amit Gupta sa Conrad Hotel sa Dubai noong nakaraang January 9, 2026. So ang kasunduan na isang digitalization ito yung 'di ba yung nasabi natin kanina, no, na ito yung isa sa mga mandato ng ating departamento na magiging online lahat, digitized po lahat. So ang kasunduan ay isang digitalization initiative ng DMW kung saan ay may real-time support at secure access na ang mga OFWs sa government services. Sa initial na implementation nito, aabot sa 30,000 kontrata na ang naproseso, pare ko, no? Sa una pa lang yan, so medyo malaki-laki na yung ating naproseso through the online na ito. So nakatakdang simulan ito sa Abu Dhabi, sa Hong Kong, at Saudi Arabia sa first quarter ngayong taon. At susundan ang ng Singapore at iba pang bahagi ng Middle East, Europe at Asia sa second quarter ng 2026. Talagang tuloy-tuloy po yan at talagang susuriin ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo para makasama po at maging kaisa dito sa tinatawag nating paperless Yes. na pagkakataon para sa mga manggagawang Pilipino. Tama, na mapunta kaya. sa kanilang mga bansa. Oo. Ayan. Salamat po, Director Charles. At yan po ang naging kaganapan sa nakaraang linggo sa DMW. Samantala, narito ang isang pasilip sa katatapos lamang na serbisyo caravan sa Dubai. Panoorin po natin ang panayam mula kay Undersecretary Dominic Rubia Tutay ng DMW at ang naging kaganapan noon. Para po sa third leg ng ating serbisyo caravan dito po sa Dubai, isang matagumpay na naman po na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga OFWs dito sa Dubai. Sa 2 araw po na ginanap dito sa Conrad Hotel sa Dubai, ay meron po tayong napagserbisyohan na close to 5,000 OFWs and almost 9,000 transactions na ibinigay po ng 9 government agencies na katuwang po natin. Bukod po sa mga serbisyo na binigay po ng 9 agencies po, meron din po tayong mga ayuda na naibigay po sa mga conservations po dito sa Dubai mula po sa Action Fund ng DMW, OWA eCares, Love for All po ng ating unang ginang, meron din po sa SSS at saka sa OP Presidential Action Center. Marami din po ang natulungan ng eGov.ph at ang iba't ibang ahensya kagaya po ng LTO, lalong-lalo na po sa renewal ng kanilang license. Asahan po ninyo na patuloy na magbibigay ng serbisyo ang ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At maraming salamat po sa ating mga PhilSoc na siya pong nagbigay ng tulong po sa atin dito sa DMW, sa MWO Dubai at sa OWA po para matagumpay po natin na maisagawa ang third leg ng OFW Serbisyo Caravan. Thank you. Maraming salamat to. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you sa events today. At finally, nakakuha na po ng aking e-card. Tapos na ano po yung aking pag-ibig at saka aking is. Salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat. Salamat. Thank you po. Salamat. Thank you so much. Bagong bayanin ang mundo. Serbisyo Caravan. Kaagapay mo. Saan ka man sa mundo.
At yan po ay masaya. Alam mo, partner, no, sa ating mga OFW at Yes, sir. as Paul, dating OFW din, ano, OFW. Dating OFW din ay ano, sa ngayon po at nandito tayo sa gobyerno ay ang nagpapasaya lang po sa atin, no, kasama natin ng ating mga kasamang mga staff sa DMW ay yung papasaya natin ng mga OFW, yun na lang sa ating konstellasyon na maraming salamat. Ang kita mo naman kanina, ang dami nagpapasalamat sa atin. So kasi tayo na naglalapit ng mga serbisyo ng DMW. Biro mo 9 agencies pa lang dumating doon sa caravan, partner, no? So at magandang magkakataon po yun para na sa ganoon maging madali ang pagkilos ng ating mga kabayan dahil ayos tayo yung kanilang mga matagal na nilalakad, Pag-ibig, SSS at iba pa. Di ba? At kasama pa dyan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Oo po. At hindi lang yan, magpapasalamat din tayo, gaya ng sabi ka na ni Yusek Dominic Nikki Tutay, na nagpapasalamat din tayo sa PhilSoc kung saan na naging hindi naman po ganun ka successful kung wala naman tulong ang mga PhilSoc, yung mga iba-ibang PhilCom organization sa UAE. Kaya wag na po natin patagalin pa at handang-handa na rin po makakasama natin sa ating Zoom ang ating kaibigan mula sa MW Dubai at walang iba kundi si Labor Attaché John Rio Bautista. Sir, bati po muna kayo, labat. Magandang hapon po, Director Charles, Sir Onin, at sa listeners ng Tahanan ng OFW on Air dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Magandang araw rin sa lahat ng OFW, sa lahat ng panig ng mundo, lalo na sa mga taga-Dubai and Northern Emirates. At salamat po sa inyong pag-imbita at sana ay marami tayong mapag-usapang good news para sa ating mga kababayang OFW ngayong hapon. Yes po. Labat, ay unang-una ay Happy New Year sa iyo diyan sa Dubai, no? At siguro dahil dito sa initiative ng mamaya mapag-usapan natin do. So wala na yung nabawasan yung mga pila-pila diyan dahil dito sa natin sa online verification natin pagkuha ng OEC, no? Napakalaki po ng positibong epekto ng ating proyektong digitalization, particularly yung online employment contract verification sapagkat ang ating mga kliyente dito ay nabawasan ng 50%. Wow. So, ang karamihan na po ngayon ay nagtutungo na doon sa ating online process. I see, oo. Pero bago tayo pumunta dyan, labat, no? Simula lamang ng taon ay busy ng ating OMW Dubai. Bigyan mo naman kami ng balita. Kumusta ang kauna-unahang serbisyo caravan ngayong taon na ginanap dyan sa Dubai, labat? Yes, masaya po kaming ibahagi ang kauna-unahang OFW Serbisyo Caravan ngayong 2026. At ito po ay ginanap dito sa Dubai, Northern Emirates noong January 10 at 11 sa Conrad Hotel sa Dubai. At atin na namang nailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan dito sa UAE. Third leg na po itong Serbisyo Caravan sa Dubai at nakakataba ng puso ang reception at recognition ng ating mga kababayan sa ating serbisyo. Kasama na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nabanggit rin kanina ng ating mahal na Undersecretary Nikki Tutay. At base po sa feedback na ating nakuha during the caravan, 96.8% po ang ating mga kliyente na nagpahayag ng kanilang pasasalamat at malasakit. At ganoon din po, 98.1 naman ang lubos na nasiyahan sa kanilang experience. So mahigit 5,000 po ang naserbisyuhan at mahigit 10,000 naman ang transaksyon na naibigay sa ating mga kababayan. Meron din po tayong mga ahensya ng gobyerno na nag-extend na kanilang service dito sa Migrant Workers Office. Kaya kami po ay natutuwa. Nakapagbigay din po tayo ng tulong na pinansyal sa 59 OFW cancer patients sa tulong o sa pamamagitan ng Action Fund. Katuwang po natin dito ang OWA at Office of the President. Ganon din po ay personal na nagpaabot ng pagsuporta ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Opo, diyan mo makita, labat, no, na mahal ng ating Pangulo at ang First Lady, ang ating mga kapwa OFW. Saan man sila pulok ng mundo. Opo. At habang nag-uusap tayo, no, na partner, meron na nagtatanong, pinag-uusapan pa lang natin ngayon yung caravan, yung first caravan ngayong taon na ito ay kailan daw yung next na caravan, labat? Maaari po kasi ang narinig po natin sa ating secretary as DOJ Kakdak ay baka sa makalipas na 3 buwan po ay magkaroon ulit tayo ng
fourth leg ng serbisyo caravan dito. So hintayin po ng ating mga kababayan dito sa Dubai Northern Emirates at sa UAE ang ating anunsyo kung kailan po yung susunod na caravan. Ayan. At ano po sir ang mga kaganapan ngayong 2026 para sa ating caravan sir? Kamusta yung aabangan ng ating mga kababayang OFW? Tuloy po nating papagandahin ang serbisyo at atin pong aniyahan ang mas maraming ahensya ng gobyerno. First time po na sumama sa atin ang Land Transportation Office, Office of the President, at ang DICT. At inaasahan din po natin na ang PRC, ang NBI, at iba pang ahensya ng gobyerno na talagang direktang nangailangan ng tulong ng ating mga kababayan ay patuloy na sasama sa ating na pambihirang serbisyo na binibigay sa ating mga kababayan dito sa lahat, hindi lang po sa UAE, sa lahat po ng bansa na mayroong Migrant Workers Office. Napag-alaman po namin na labat na may mga programa na inilatag ang MWO. Katunayan sir, nabigyan pa kayo ng ilang awards ng DMW dahil sa pag-i-implement ng mga ito. Pakipaliwanag nga po ito, Labat John. Tama po yan. Isa na po ito aking ipapakita sa inyo ngayon, ang aking ipagmamalaki. Kasama po sa award na tanggap natin ang Most Improved OFW Serbisyo Caravan Host. Ito po yun. At ang Serbisyo Caravan Star. Ito po ay nagpapatunay na talagang nabigyan natin ng magandang serbisyo sapagkat 98.8% po ang ating customer satisfaction rating. Ganon din po, nabigyan din po tayo ng Heaven of Care Award. Ito naman po ay para sa huwaran pagpapatakbo ng ating Migrant Workers Resource Center at magagapay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Maliban po doon, meron tayong Labor Diplomacy Award na tinanggap para sa pagsulong ng interes ng manggagawang Pilipino sa ibang bansa, particular na po dito sa UAE, ang Innovator Circles Award. Para naman po ito sa pagmodernisa ng paghahatid ng serbisyo, particular na yung implementasyon ng online employment contract verification dito sa Dubai. Tayo po ang kauna-unahang Migrant Workers Office na kung saan ay nag-implement ito at sa darating pong mga buwan ay meron po mga bansa na kung saan ay ito po ay ipapakalat na natin at i-implement na natin ng online contract verification. Sa first quarter po ay i-implement ito sa Abu Dhabi, sa Hong Kong at sa ibang bansa sa Middle East at ganoon din po sa second quarter ay sa Singapore at sa ibang bansa pa po parte ng mundo. Yan, ako maraming congratulations po Labat no sa mga natanggap natin ng mga award, mga parangal po. Mabuhay po kayo, sana ipagpatuloy natin. At congratulations din po doon sa mga kasamahan natin diyan, ng mga kawani natin diyan sa DMW. Maiba naman tayo Labat no. Dako naman tayo doon sa isa sa mga main initiative ng ating ahensya, ang pagbibigay ng agarang tulong sa ating mga OFWs, lalo na dyan sa Dubai. Kamusta naman po ang ating mga pagtulong gamit ang Action Fund, ang pagbibigay ng legal assistance at repatriation program natin, Labat? Kaya po ng ating nabanggit kanina, nagbigay po tayo ng tulong pinansyal sa OFW cancer patients. Itong katatapos ng OFW Serbisyo Caravan. Ang tulong po na ito ay mula sa Action Fund ng DMW na siyang sumasagot sa mga immediate na pangangailangan ng stress OFWs. Bukod po dito, pinaigting po natin ang ating repatriation efforts na kung saan 173 OFWs po ang ating natulungan makauwi sa Pilipinas na dumaan sa regular na repatriation. Kasama po dito ang shipment of remain, emergency and amnesty program at medical repatriation. Kabilang din po dito, may 60 minors po tayo, mga kabataan na natulungang maidokumento at mapauwi. Kasama na po dito yung 22 mothers. May 66 OFWs din po tayo na tinulungan para makakuha ng kanilang exit pass or out pass para sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Nais ko din pong banggitin at idagdag. Tayo po ay may legal retainer na nagre-representa sa ating mga OFWs na may problemang legal at nakapagbigay po tayo ng sa kasalukuyan 673 cases po ang hinahawakan ng ating legal retainer, ang EY, legal services, at gusto kong ipagmalaki, 104 po criminal cases ang nagresulta sa acquittal o dismissal ng kaso, samantalang 271 cases naman
ang nagresulta sa mababang penalty. So ang action plan po ng MWO Dubai ay patuloy na tutulong sa ating mga OFW na may sakit, na kung saan naman 281 ang nagbigay ng medical assistance. Ito po ay gamot para sa kanilang medical procedures at laboratories. Ganoon din po ang 765 distress OFW na nabigyan ng tulong noong 2025. Kasama na dito yung mga nasunugan sa Albarcia, Tiger Marina, mga cancer patients, at iba pang may mga kinakaharap na kaso. Labat, kanina po nabanggit yung mga kabataan na naging paano po ba ito? Biktima ba sila ng human trafficking or illegal recruitment? Ito pong mga kabataan natin na ito ay kung saan ipinanganak ng ating mga kababayan na out of wedlock, hindi po pinakasal. So kailangan po bago sila maiuwi sa Pilipinas ay magkaroon po ng report of birth at maidokumento po natin, makakuha po sila ng passport or travel document. Pati din po ang DNA testing ay isinagawa. So ito po ang mga proseso na ating binigay sa kanila para tuluyan po sila makauwi sa Pilipinas. Pero makakabalik din po ba sila sa Dubai kung sakaling matapos na ang mga problemang legal, halimbawa po yung mga papeles at iba pa? May pagkakataon pa rin po sila makabalik. Wag lang po magkaroon ng travel ban, pero sa karamihan naman po talaga ay binibigyan sila ng pagkakataon ng gobyerno ng UAE sapagkat napakahusay po ng samahan ng Pilipinas at ng UAE at binibigyan ho ulit sila ng pagkakataon para makapagtrabaho dito. Ayan, binabati po namin kayo, sir, sa masigabong paghusulong ng karapatan ng ating mga kabayan po diyan. Sino-sino ba, sir, yung ating mga naging partners para po maisakatuparan naman ito? Onin and Director Charles, hindi po natin pagagawa ating mga proyekto rito kung wala po ang ating mga katuwang na mga partners. Unang-una na po dito ang Filipino community sa pangunguna ng Filipino Social Club dito sa Dubai. Sila po ang nagsisilbing umbrella organization sa mga Filipino organization sa Dubai at kaagapay po natin sa lahat ng programa katulad na ng OFW Servisyo Caravan, Salamat Kabayan at mga town hall meetings at iba pa. Kasama rin ho natin dito yung mga Kasambahay Club. Ito po ay grupo ng mga domestic workers na talaga naman ho napaka-aktibo sa ating community. Ganon din ho yung cooperation ng mga Filipino welfare officers. Ito po ang tumutulong sa ating mga distressed domestic workers. Ang Philippine Business Council na binubuo ng mga iba't ibang pribadong business organizations at ibang Filipino communities pa dito sa Dubai, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Sharjah at Umm Al Quwain. Sa mga pribadong sektor naman po ang Data Flow Group, ang BFS Global, ang Power Technical Training Center, kasama na rin po ang iba't ibang Philippine professional organizations. At sa medical naman hong sektor, ang ating Grant and PDT, ito po ay kapartner natin na tumutulong sa may mga kailangang medical assistance ng ating mga kababayan. Ayan, meron tayong mga katanungan, Labat. Mawawala na daw ba itong OEC dahil meron na po tayong online employment contract verification system po? Ang ating pong tinutugunan dito, ito po ay option o pwedeng pagpilian na meron pa rin po tayong walk-in, online contract verification at isang pagpipilian nitong online contract verification naman. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin tayong tumutulong pag-issue ng OEC pero option pa rin ho nila at subukan nila yung ating OFW Pass sa ating IGO. So, patuloy yung tinitest ang ating OFW pa sa IGOB at sa pansamantala po, or eventually, baka mawawala na ho yung ating OEC at OFW Pass na po ang ating gagamitin. Ayan, purely online na tayo, no? Yun ang tinatahak talaga natin na paperless operation, partner. Tama po. Director Arlabat, sir, makibalita lang po kami, gaano na po karami yung naipoproseso pong mga papeles at naging online na po ngayon? Tama po, sir. Kami ay nagagalak na dito na unang nagawa ang online contract verification. Yes, at mararamdaman na rin po ito ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Parang sabi kanina, mahigit 5,000 o mas marami pa doon ang naproseso na natin na Labat na mga sa online verification contract.
Actually, nag-umpisa po tayo noong July 2025 at meron na po tayo mahigit 30,000 contracts 30,000 na dumaan Mas sa malaki ating pa dun proseso. Oo. At Malaki yun. oh yes po, maliban po dito, dahil na rin po sa online process, 137,500 hours ang natipid ng ating mga kababayan sapagkat hindi na nila kailangan pumunta dito sa Migrant Workers Office. Ganon din po, humigit kumulang 2 milyong dirhams ang na-save nila. Ito po ay sa pamasahe, sa kanilang pagkain kung sila ay magsasagawa ng manual verification. At hindi na rin nila kailangan talagang pumunta dito sa MWO at mabilis lang po ito. Ang ating po process cycle time nito ay within 24 hours at ang ating automation rate ay nasa 45 to 50% at tayo ay naghahangad na itaas pa ito sa 75%. At balita ko, partner, kung minsan weekend labat na nandyan kayo sa opisina para magproseso ng mga serbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa OFW dyan. Ito pong ating online employment contract verification, ito po ay 24/7, Ayan. 7 days a week. Wala hong buong araw po ito at buong linggo. At kami naman po, maliban po sa online contract verification, kasama po sa programa natin ay ang ating mga consular services na kung saan yung mga talagang gusto pa rin ay personal na kanilang transaksyon, maglalabas po tayo ng anunsyo kung saan mga dates tayo naman ay mag-o-open on a weekend dito sa Migrant Workers Office. At hindi lang po sa Migrant Workers Office, so maaari din po tayong pumunta sa iba't ibang emirates para doon po natin ihatid ang ating serbisyo. Yan, Pero partner, bago ko makalimutan gusto ko sana i-congratulate at batiin din ang ating mahal na Director Celso Hernandez po sa kanyang sa team ng MITS po sa paggawa po ng sistema na ito po. Congratulations po sa ating MITS. Of course, sa pangunguna po ng ating mahal na sekretary. Okay. Labat, ano po yung mga plano natin ngayong 2026 po dyan sa Dubai? Tayo po ay magpapatuloy ng implementasyon ng ating online employment contract verification at din pong pinag-aaralan ito po ay bahagi ng ating digitalization. Ang online accreditation system, ito naman po ay para matulungan ang ating mga employers na mapadali ang proseso sa pag-hire ng mga Filipino workers. At ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, magkakaroon din po dito ng may kasalukuyan ng pag-uusap para sa Special Professional Licensure Examination na maaaring ganapin po this May. Ito po ay hindi lang sa UAE, maging sa Middle East at ibang bansa sa Asia. So patuloy din po ang isinasagawa nating programa sa pakikipag-ugnayan sa TESDA at sa Power Technical Training Center at iba pang stakeholders para naman sa upskilling at training ng ating mga kababayan. So katuwang po natin dito ang OWA at National Reintegration Center for OFWs. Maraming salamat po, Labor Attaché John Rio Bautista. Sir, baka may mga karagdagang mensahe po kayo para sa ating mga kababayan. Again, nagpapasalamat po ako sa tahanan ng OFW on Air dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa paglalaan ng oras para sa MWO Dubai na maibahagi sa ating mga kababayan ang mga available na serbisyo para sa mga OFW sa Dubai and Northern Emirates. Sana po ay maraming nalaman at natutunan ng ating mga tagapakinig. Tandaan po ninyo, ang ating MW Dubai ay palaging narito para umagapay sa inyo. Maaari po ninyo kami puntahan sa aming opisina. Kung kayo ay nangangailangan ng tulong, o maaari rin po kayong bisitahin ang aming website, mwdubai.org, yung Facebook page, MW Dubai Official, upang malaman ang aming mga serbisyo, programa at anunsyo. Muli, mula sa tahanan ng OFW sa Dubai and Northern Emirates, maraming salamat at kami ay laging bukas para sa inyo. Ayan po, si Labat dyan. Maraming salamat po, Labat dyan, at tuloy-tuloy din ang ating pamamahagi ng tulong at serbisyo dyan sa kababayan sa Dubai. Paulit-ulit rin po ang paalala ng ating ahensya na tayo po ay maging alerto. Yan ang tanging maitutulong natin laban sa illegal recruitment at human trafficking. At mag-search po tayo at huwag basta-basta magpadala sa mga modus operandi dahil lamang sa mga may mga alam. Di ba sabi natin doon, pare Koy,
too good to be true, medyo kabahan ka na, Tama. medyo mag-check ka na kaagad. Kaya may ilang paalala lamang po sa aming pagbabalik, kwento ng pag-asa at kalinga ng inyong mapapakinggan, panatiling nakatutok dito lamang sa tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas Magazine. World Service Sports Radio. Ang taginting ng AM at lakas ng FM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Ayan, narito na rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Para sa kalinga at aksyon, narito at makakapatanayam natin, pare ko, ang ngayon hapon ang isang kabayan natin na success sa kanyang pag-a-apply sa ating programa na G2G o Government to Government para sa special hiring program ng DMW papuntang Taiwan. Kaya makakausap natin ngayon, mapakapanayam natin. Narito kausapin natin si Miss Joella Ong. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon din po. At kamusta ka na, Joella? Okay naman po, masaya po. Masaya dahil mukhang makakapag-abroad ka na. Yes po. Oo. Saan ang punta mo? Sa Taiwan po. Paano ka ba nag-apply ng trabaho para sa Taiwan? Through DMW G2G po. Paano mo nalaman ang balita tungkol dyan? Lagi po kasi ako, sir, nakaantabay po sa post po ng DMW na hiring po ng G2G. Yes. At dati ka ba nag-apply dito? Yes po, dati na po. Pero wala ka ba nakikita? Wala pa po. Ngayon lang talaga Ngayon meron. lang, yes po. Pero una sa lahat, gaano ka na makatagal nagkatrabaho dito sa ating bansa? 2 years na rin po dito po sa Pilipinas. 2 years pa lang po. 2 years? Yes po. Anong trabaho mo dito? Nung una po is nag-field collection po ako. Then, field collection sa inyo? Sa mga malls? Hindi po. Mga papers po. Yes. Yes, po. Then, second po is yung sa receiving clerk po sa Pure Gold. Yes. At syempre, parang kung pag-uusapan natin ang laki ng sweldo, syempre para mas maganda yung makakabalita tayo ng trabaho sa abroad dahil may pagkakataon mabigyan ng mas magandang sahod ng mga kababayan natin. Yes, oo. At si balita ko head of the family pero parang breadwinner ng pamilya na 20 years old pa lang si at breadwinner na siya. So ngayon nagkwento mo sa amin kanina nag-apply din siya sa Japan, Japan, yes po. Japan pero hindi siya pinalad doon. Bakit ka naman di pinalad?
So, bali, sir, kasi po hinanap po nila is kailangan may experience po. So, bali po kasi na-applyan ko po is farming. Oh, So, okay. wala po akong experience sa farming po. Oo. So, lagi po doon bumabagsak sa Sa mga sa experience. Yes po. Pero yung trabaho na nakita mo is related to doon sa natapos mo, no? Parang Yes po. related sa information technology, din. Yes po. Oo. So, magiging at least masaya ka noon pag yung pinag-aralan mo, yung gusto mo talagang gawin, ayun na trabahong nakuha mo abroad. Kasi ay parang hindi masaya ka nila magkatrabaho niyan, di ba sir? Oo. Parang kumbaga ay magiging araw-araw na buhay mo, pero magiging madali para sa iyo. Kasi na-enjoy mo yung trabaho Tama mo. po. Oo. So since first na punta mo ng ibang bansa, at kami parang kuya mo na rin dahil matagal na kaming abroad. Alam mo, bigyan kita ng isang payo, no. Sige Usually ayan si Frank Resma, kasama rin natin 'yan, no, sa abroad. Alam mo sa abroad kasi hindi 'yan sa laki ng kinikita o sa tagal ng kinikita. Yan ay sa determination at kung gaano kalaki ng iyong naiipon. Oo. So dapat magkaroon ka ng focus. Kung 3 years ba ka mo? Yung Yes po, 3 years po. Walang uwian nyo, dire-diretso. Depende po kung maganda po yung performance, i-renew. Ayan. Yes po. Alright. So ibig sabihin determinado siya, pare Yes, ko, na tama mag-start po. ng so sa 3 years dapat meron ka ng tatanungin na lang natin, ano bang plano mo after 3 years? Ano nang nakikita mo na ano nang nakikita na o ginagawa ni Paula pag uwi sa Pilipinas, pagbalik ng Pilipinas after 3 years? Siguro po sir, magtatayo po ako ng business. Then makabili po ng bahay, ganon. Yeah. Ganon po. Anong business ang naiisip Ang mo ba naisip sana ko po para kasi sa sarili mo? is, bigasan po. Ah, Ayan po, oo. bigasan. Magandang plano 'yan. Sa tatagan mo lang yung loob mo doon, hold Yes on po. ka lang doon sa yung dream mo, no, para matupad ang iyong mga pangarap pag uwi mo sa Pilipinas. Oo. Alright. So far, at this point in time, ano ba magiging trabaho mo sa Taiwan? Factory worker po. Factory worker. Anong factory ang pinasukan mo? Semiconductors po. Semiconductors. Yes po. So ano pa related, guys? Sabi ko related pa rin doon sa trabaho niyo na information Technology. technology. Yes po. Oo. Babalikan natin doon sa doon sa doon sa G2G, no, sa kwento mga sa amin ko yung sabi mo kanina, masaya ka doon sa serbisyong binigay sa iyo ng Yes. ating yung bureau namin na yun sa yung pag-a-apply, no? Yes po. Pakikwento mga sa amin yan. Yeah, sobrang happy po kasi sir, marami po akong pinagdaanan. Start pa lang po ng pag-apply ko hanggang sa nakapag-contract. Doon sila Sir Dan po kasi is approachable po. Kapag magtatanong ka, hindi ka po nila hayaan na hindi ka masasagot sa mga tanong mo na kailangan mo po. When it comes sa mga requirements, doon po, pag may kailangan ka po, andyan po sila na handang gumabay sa'yo na kung ano po yung dapat gawin, ganun po. Gano'n ka katagal nag-apply dito sa tulong ng DMW? Bali po, waiting po ako sir ng 1 year din po. Pa 1 year na po ng February. Dahil doon sa mo kasi, no, doon sa mga Requirements. merong mga requirements na hindi niya naibigay ka agad, Yes kaya po. medyo natatagalan. Yes po. Opo. Pero ang Janet, at least Po nakapag-contract signing kapag po. contract signing na siya at And- partner, wala pa siyang binayaran kasi G2G. G2G, Yan. yes po. Walang Pinalad biniyara siya. as in walang placement fee? Wala po. kahit- Walang placement fee. Oo. At batiin ko na lang din si sabi kasi si Sir Dan, Sir Dan Hill po. Sir Dan Hill, mabait yan. Yes yan. po. Talagang hindi ka na iiwanan yan, no? Hanggang sa ikaw ay maging may ngiti ka paglabas mo sa sa DMW. Opo. Baka meron kang mensahe kay Sir Dan Hill. Minsan ko lang sir, sana po tuloy-tuloy lang po yung magandang service sa mga nag-a-apply po abroad. Then, sobrang thank you sir dahil tinulungan niyo po ako na maabot po yung pangarap ko na makapag-abroad po. At syempre, magpasalamat ka sa ating Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat malaki ang suporta niyan sa ating mga OFWs. Yes po. Sa Pangulong Marcos po, maraming salamat po dahil nandyan po kayo sa mga OFW po na tinutulungan niyo po. Okay. At alam mo, Ma'am Joella, Paul lang tawag ko sa kanya kanina si Joella kasi marami tayong nakakausap. Ma'am Joella, alam mo, ito ay ang pag-alis mo, no? Pag-alis mo papunta sa ibang bansa, lalo na sa Taiwan, ay hindi po 'yan nagtatapos ang serbisyo ng ating DMW, no? Yan po ay hanggang sa inyong pagbabalik at pati yung inyong pamilya, mahal sa buhay,
mag-reach out lang kayo sa DMW. Patuloy po naming minomonitor ang ating mga mahal na OFW saan man sila sulok ng mundo. Okay? So maraming salamat kabayan at good luck sa iyong pag-alis papuntang Taiwan. Thank you din po. Maraming salamat mga kaibigan. Yan po si Joel Ong, papuntang Taiwan. Yes po. At isa pong babala sa DMW laban sa pekeng account, no? Balita ko nung last week na hack po yung account ng ating mahal na secretary. So isa pong babala sa DMW laban sa pekeng account ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak. At may kumakalat kasi pare ko, no? May kumakalat po ngayon na peking Viber at Messenger account na gumagamit ng pangalan at larawan ng ating mahal na secretary, no? At ito po ay hindi niya account at paalaala lamang na huwag makipag-usap o mag-reply sa nasabing account at huwag magbigay ng mga inyong mga personal na impormasyon o magbibigay o sa mga humingi na magpapadala daw ng pera, no? Kung makatanggap po kayo ng mensahe mula sa fake account na ito ay i-report at i-block agad ang account. Yan po. At mga kaibigan, tumatanggap na po ng aplikasyon para sa SPEMS or sa Pinas, ikaw ang Mamat Sir para sa school year 2027-2028. Ito ay bukas para sa mga OFWs na nais bumalik sa serbisyo bilang teacher at nasa Pilipinas na ng March 31, 2027. Kung kayo po ay let passer, maaari kayo mag-submit ng application hanggang October 31, 2026. Yan po. At inaanyayahan po natin, no? Pare ko, ano po yung ano natin sa ano natin? Ang mga business-minded po, mga kaibigan natin, mga OFWs na kababaihan na lumahok sa Likhang Kababaihan 2026 Business Band Competition. Maaari na po kayo mag-submit ng inyong application hanggang January 31, 2026. Makikita po ang full mechanics sa DMW at NRCO Facebook page. Yan po. At lagi namin sinasabi ulit po, pag may tayo po ay maging alerto, no, sa mga naglipa ng mga peking accounts, mga scammers po. Wag na po kayong magpaloko sa mga yan po. Bukas po ang ating DMW, andyan po ang ating Facebook account, andyan po marami pong ways para kami ay makontak sa DMW 1348 po at katuwang natin ng OWA dyan para po masugpo ang mga naglipa ng mga scammers po dyan. Kapag kayo po ay inalok ng trabaho, mataas ang sweldo, wala nang kailangan pa, alis agad, ano, at humihingi ng malaking pera yan, ay medyo kayo po ay kabahan. Ayan. Lumapit sa amin at magtanong. Ayan. Para po sa mahalagang anunsyo, komento o iba pang paghihingi ng serbisyo, maaari nyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong pong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. Aming inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, Onin Miranda. Yan po at muli samahan nyo kami sa susunod na Huwebes sa parehas na oras. Ako po ang inyong lingkod, Director Charles Tabo ng Land-Based OFW Concerns. Abangan ang susunod na episode at may makabulahang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Kaya kita-kit tayo muli dito lamang sa nag-iisang paborito nyong programa, ang Tahanan ng OFW.